Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sheng Jingkai, ang inyong legit na feng shui consultant dito sa YouTube channel at muling magbabahagi sa inyo ng mga kailangan ninyo sa inyong araw-araw na pamumuhay kung kayo ay into feng shui. Sorry. Alam nyo, marami sa atin ang nagtataka kung bakit hindi natin ma-achieve ang ating mga goals sa buhay. Ngayon, itong mga sasabihin ko sa inyo ngayon ay isa sa mga dahilan. Hindi lang isa, kundi isa sa mga napakaraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga hindrances o yung mga sagabal sa ating mga minimiti sa buhay. Ngayon, kung interesado kayo sa feng shui, nasa tamang channel po kayo at sana magustuhan ninyo ang aking channel at ito ay ginawa ko para talaga sa inyo, no? At marami tayong mga namimiss minsan na hindi naman natin nalalagpasan ng ating mga paningin, ng ating mga ginagawa sa araw-araw, no? Maraming mga dahilan ang kaya tayo minsan iniisip natin na tayo ay hindi sinuswerte or maraming mga nangyayaring tadhana sa ating buhay, kanya-kanya, no? Hindi lahat ng mga tao ay yung na-achieve ang lahat ng gusto nila. Pero sa mga tao na gustong ma-achieve lahat ang mga kailangan be very vigilant. Kailangan alam nyo lahat ang mga nakakasagabal ng inyong mga pangarap sa buhay. Sa araw na ito, ibibigay ko sa inyo ang mga tip na ito, no? So, mga hadlang na hindi talagang dapat ilagi natin silang ini-inspect, no? O talagang ito talaga yung kailangan gwardyado tayo sa pamumuhay natin. Huwag tayong idle. Hindi tayo pwedeng magbabaya lang at isipin natin na mararating natin. Ang lahat ay with effort po. So, ngayon, ang ating yung unang-una po natin, mag-umpisa tayo sa pintuan, kasi dyan po pumapasok ang ating lahat ng mga swerte man o anuman ang mga nandyan. Yan po ang una natin, no? Ang number one natin, yung sirang pintuan, hindi nasasara ng maayos or yung sira ang doorknob at alam nyo yung pag umiingit pag binubukas at sinasara ninyo ang pintuan. So yung parang hirap siyang may mga sagabal sa pagsara at sa pagbukas ng inyong pintuan. So pag napansin niyo ito na ganito na agad ang inyong pintuan, dapat ito ay ayusin na agad sa lalong madaling panahon. Huwag na ninyong ipagpa next week or next month kasi makakalimutan na po ninyo yon. At ang mga bagay na yan ay nagdadala ng sagabal sa inyong pamamahay, sa inyong buhay, no? Dahil when you say pamamahay, kayo ay nakatira sa bahay. So, kayo ay kumaga in charge doon sa buhay ng inyong bahay. So, yan ang unang-una natin, Sa second naman, ito marami din kasi ito, no? Yung mga nakabarang mga sapatos at tsinelas sa harap ng pintuan ninyo. Kasi lalo na yung iba, no? May mga nakatumbling pa dyan ng mga sapatos, mga tsinelas. So talagang kailangan niya naka-inline, yung mga slippers ninyo or yung mga shoes ninyo na hindi pwedeng ipasok. Kasi alam nyo, hindi talaga maganda na ipinapasok din ninyo ang inyong mga shoes sa loob ng inyong mga bahay. Kasi bukod sa, of course, yung iisipin natin is yung hygienic, no? Lahat ng bakterya na nadaanan ninyo dun sa labas ng bahay ninyo ay maipapasok din ninyo sa inyong loob ng bahay. At meron din naman. At syempre, yun talaga ang sa feng shui, yung hindi na idadala ninyo ang lahat ng negative sa labas ng bahay ninyo. Pati ang alikabok na yan na may mga negative energies ay naipapasok din ninyo sa loob ng inyong bahay. Kaya if possible, sana, kung meron kayong swoosh sa inyong pintuan na kung talagang hindi pwedeng iwan sa labas at baka manakaw yung inyong mga yung mga mamahalin ninyong mga sapatos, isprehan ninyo ang inyong talampakan ng inyong shoes bago nyo iakyat or ipasok sa loob ng inyong bahay na dapat gumawa rin kayo ng talagang lalagyan ng sapatos ninyo at mga
kahit sa labas ninyo, yung mga slippers ninyo or yung mga shoes ninyo, pwede rin kasi yan na kumuha na lang kayo ng marami namang mga murang mga plastic na lalagyan ng mga ganyan, ano, sa inyo. Pero kung dahil nga sa ibang mga sitwasyon, pwedeng manakaw yung inyong mga shoes, kung ipapasok ninyo, sana ay meron kayong alcohol at meron din kayong swoosh natin, no? Swoosh spray natin para, ano ba, nasaan ba yung aking swoosh? Parang out of stock tayo ngayon ng swoosh, eh. So, isprayhan ninyo noon ang inyong talampakan ng shoes nyo para maipasok ninyo sa loob ng inyong bahay, no? So, ito naman ang pangatlo natin. Yung maruming kalan at lababo. Kailangan kasi talaga, after nyong magluto, ito maganda sa mga ano talaga eh, no? Sa mga housewife, no? Kasi talagang nagluluto sila, nagano. Huwag nyong hayaan na bago kayo matulog eh, may mga nangingintab na mga mantika pa na natira. Kailangan yan pinupunasan, no? Talagang dito sa Japan, meron silang pamahiin na ganyan na para maganda ang pasok ng pera ninyo, ay kailangan makintab lagi yung inyong kalan, yung inyong mga, anong tawag mo dyan, yung inyong lababo. Kailangan malinis, walang mga basura na nakaimbak sa inyong sink, no? So, ganyan, isa pa yan na nagdadala rin sa inyo ng mga hadlang sa magandang pungsoy. Ngayon, ito naman ang isa pa natin, maling ayos ng mga kasangkapan or furniture. Again, sa elements ng mga directions. Kaya maganda talaga na aware kayo kung ano yung mga, panoorin ninyo yung ibang videos ko, yung mga elements of directions. Meron na po tayo dyan kung ano yung mga elemento ng inyong directions. At of course, dun sa mga may hawak ng libro natin, sa mga bumili ng libro natin, it's really good kasi alam, nasusubaybayan ninyo kung ano ang meron sa taon na yan, ano? Kasi meron din namang bumibili ng book, pero hindi binabasa yung book, no? Kung ano yung mga do's and don'ts, yung mga ganon, no? So, yung mga clashing of elements ng inyong mga direction sa bahay ay nagdadala rin ng hindi maganda sa ating bahay at sa ating buhay. So, ito ang isa pa, no? Talagang ito rin mga tamad na miyembro ng pamilya. Kasi, alam nyo, ang stagnant ano, syempre paano ka nga na mga asenso kung marami kang mga tamad na miyembro ng pamilya na kahit magwalis ng bahay ay hindi kayang gawin, hindi kayang tulungan si nanay, 'di ba? Yung mga ganon na ano natin na okay kung meron kayong mga maids, no? So yan, kaya nakikita ninyo ang mayayaman, medyo well off sila kasi merong maid talaga na naglilinis ng kanilang mga obligasyones sa bahay nila, no? So at the end of our video, ituturo ko sa inyo ang solusyon sa mga miyembro ng pamilya, mga kapatid nyo, mga anak ninyo na tamad, na parang walang willpower na gustong gawin sa buhay nila, walang mga goals, walang mga pangarap, walang ambisyon, no? Ituturo ko sa inyo yan at the end of our video, no? So please watch until the end of the video. At kung nagustuhan ninyo, please like and subscribe para naman ma-motivate ako na magkaroon ako ng mas maraming gana para magbigay pa ng mga tips sa inyo. So, ito naman ang pang-anim natin is yung mga agiw, yung mga spider webs at alikabok sa loob man o sa labas ng bahay. Kaya nga talaga tayo pinuturuan tayo, no, bilang mga babae or kahit mga lalaki kung walang mga babae sa bahay. So, ayan, maglinis ng, pag may nakita kayo na kahit nasa labas ng bahay ninyo may agiw pa ang tawag doon, yung spider web, hindi ko kasi alam kung ano na siya. Agiw ba? Basta spider web. Alam niyo pa yung ginagawang sapot ng gagamba. Yun, nakachamba na naman ako. So, yun ano, yung mga sapot ng gagamba. Yan po talaga, hindi maganda yan. Yan yung talagang, yung mga hadlang din yan talaga sa mga gusto nyong marating sa buhay. So, yung mga yan talaga kailangan. Ngayon, naglalagay tayo ng maraming dekorasyon sa loob ng bahay natin. Naglalagay lang tayo ng mga
ano bang tawag mo diyan, mga feng shui decoration, feng shui enhancers natin na magaganda. Pero hindi natin ito nililinis, hindi pinupunasan. This is useless. Pag ginawa niyo po ang mga ganon, wala po yung silbi na inilalagay nyo lang siya pero wala talaga kayong connection sa kanya. Kailangan titingnan nyo ito kung may alikabok na ba. Kung meron na, dapat kinakausap nyo ito lagi. Pinupunasan ninyo, habang pinupunasan ninyo, ay kausapin nyo na rin na, dalan mo naman ako ng ganyan, di ba? Yung para maganda ang pasok sa inyo ng pera, no? Kasi marami sa atin na hindi lang naman kayo, kahit ako minsan nakakaligtaan ko rin. At yung mga dito sa bahay ko sa Japan, hindi ko yun inaano talaga, no? As much as possible talaga, every 3 months talaga naglilinis ako ng bahay. And syempre, no, kasi kailangan talaga yon. Hindi yung todo pasa lang tayo kung ano yung mga nandyan, kasi alam natin protected tayo, alam natin hindi. Diyan kayo nagkakamali. Kailangan po natin ng constant connection sa ating mga feng shui enhancers. So, mag-ingat sa mga nakalimutan ko na naman siya, sapot, agil, alikabok sa loob ng bahay, no? Yan yung mga nagdadala ng malas sa ating bahay. Ngayon, ito naman ang number 7 natin, yung kailangan talaga be very vigilant about this, kasi I've experienced this in my house, no? Mga bumibigay na kisame. Alam nyo yun, yung mga, hindi dito sa bahay ko, sa bahay ko sa Pilipinas, yung mga bumibigay na yung mga kisame, yung mga kung walang nagkikare sa inyo sa bahay, yun talaga kasi ang bahay is our foundation ng ating buhay. So, yung mga yan na parang pinapanood lang natin na okay lang sa atin kahit na ano ang nangyayari sa ating bahay, ay napakahirap po niyan dahil yan po ay para siyang anay na kumakain sa ating buhay. Hindi natin marireach ang ating mga goals kapag mga ganyan. Yung mga sira, ang mga okay lang, no? Okay lang yan kasi yung mga, alam nyo yung, kapag pumapasok ang ulan sa inyong mga kisame na nagkakaroon siya ng markings, napaka-negative po niyan. Kahit po sa Japan, yan po ay mga palatandaan ng mga negative energies na pumapasok sa bahay ninyo. Yung mga naglalagay na kasi pinasok ng tubig, tapos may mga marking siya ng mga ganyan. Yan ang mga gustong-gusto po ng mga yin spirits, no? Yung mga ganon. So, sana ito yung mga, pag nakakita na kayo ng mga ganon, kasi palatandaan na yun ng fall down ng inyong pamilya. So, yan ay pag nakita nyo nag-i-start pa lang ang mga ganong bagay, ay kung may lalaki sa inyong bahay, ay dapat naman may common sense kayo na gawan nyo agad ng solusyon ito. Kahit hindi naman, kung wala naman kayong lalaki sa inyong bahay, ay pwede naman kayong magtawag ng pwedeng gumawa nito agad. Hindi po yung hihintayin natin na talagang ikalulugmok na ng inyong mga bahay, no? Ng ating mga palatandaan, ng mga bahay. Yan yung mga palatandaan ng fall down ng buhay ng mga nakatira. So, ang isa pa natin, kasunod natin dyan, yung mga halaman na may ipin. Ang mga ugat na kumakain ng mga concrete. Alam nyo po, nasabi ko sa inyo noon na ang buong bahay ay hindi nyo dapat lagyan ng halaman dahil nandyan po ang clashing of elements ng mga ang directions ninyo sa bahay. So, maging mapili tayo kung saan lang dapat ang mga halaman nararapat. So, doon natin sila ilagay sa mga dapat nilang paglagyan. Ngayon, kung maglalagay man tayo sa mga directions na clashing sila, is be sure na nagmamatch sila dun sa kanilang clashing directions, no? Hindi masyado, kunyari, isa lang, gusto nyo talaga na meron doong, kailangan maglagay din kayo ng magko-connect sa kanila ng elements. So, ang kasunod po natin yan, kasi kinakain ng alam nyo, may mga halaman na kumakain ng concrete. It means, kinakain na ang pagkatao ninyo. Kaya ang mga mindset
ng mga taong nakatira sa bahay na yan ay nagbabago na dahil nawawala na sa tama dahil kinakain na ng mga ugat ng mga halaman ang kanilang foundation. It means ang kanilang bahay, no? So, yan ang isa nating mga tatandaan. Tapos yung mga kahoy, kagaya kanina na nabanggit ko sa inyo, mga kahoy na inaanay sa loob ng bahay, ito ay palatandaan ng paghina ng pundasyon ng ating tahanan. So ito ay hindi todo pasa. Sa unang pagkakita natin, ito kailangan ay gawan agad ng solusyon. At huwag na tayong maghintay kung ano pa man ang mga hinihintay. So ito ay mga palatandaan na mahina na kahit ang health natin ay bibigay na kapag ganito na inaanay na ang ating bahay, no? Ang lahat ng inyong nararamdaman sa katawan ay konektado yan sa kahinaan ng ating bahay. So, kailangan maging vigilant tayo sa mga ganitong mga palatandaan sa loob ng ating bahay. Tapos, ito naman ang ating pangsampu, no? Yung mga sandamakmak nating mga basura sa loob ng bahay dahil anything na mga bagay na hindi natin ginagamit at wala tayong pakialam ay tinatawag nating mga basura. Kapag ang isang mga bagay na hindi natin ginagamit, wala tayong koneksyon, wala tayong pakialam, sila ay tambak, sila ay basura. So, yung mga ganun po ay nagdadagdag din ng hadlang sa ating pag-unlad sa pamumuhay. Kasi, kaya nga po tayo, 'di ba, may mga talagang dapat may basurahan tayo sa loob ng bahay. Kasi, yung basurahan na yan ay itatapon. Pero paano po kung ang loob ng inyong bahay ay puro na basura? Pero, yun po ang dapat ninyong nauunang tanggalin din ninyo, clutter. Because alam nyo sa lahat ng mga nakakabili ng books ko, no? Sana basahin nyo kasi hindi yung dahil may libro kayo ay hindi nyo binabasa ang libro. Akala nyo, ang babasahin nyo lang yung monthly forecast ninyo, yung ano ninyo, ganyan ano. So, yung mga nakakabili sa akin ng book, you have all the right to ask me. Mag-message po kayo sa akin. Meron nga pong mga tao na hindi bumili ng mga libro pero nagtatanong sila. What I am saying to you is yung about sa libro po, no, ng pagtatanong or yung mga interested kayong bilhin na gusto nyong itanong sa akin. Hindi po yung mayat-maya tanong kayo ng tanong tapos pag hindi ko po kayo nasagot, kayo pa po yung merong galit sa akin. So, alam nyo po, hindi lang po kayo ang nabubuhay, hindi lang po kayo ang maraming ginagawa. Marami din po akong ginagawa at marami din po akong ine-entertain. Kagaya na lamang na o-order kayo and then aayusin ko na, i-prepare ko na agad ang inyo. Kasi alam nyo po, meron po akong habit talaga na once you made payment, gusto ko kasabay nun, dadalhin ko na sa post office yung inyong order. Kasi ayoko po yung, alam ko po yung feeling na ganun eh. Kasi alam niyo po, pag bumibili din ako, may binibili ako, gusto ko yung, kagaya ko nyari, sa loob lang ng Japan yung binibili ko, no? Something, nagbayad ka eh. So, you expect na excited ka na doon sa binili mo. So, ang gusto mo, matanggap mo na siya. Kaya ang ginagawa ko, once na nakita na send sa akin yung payment, kahit hindi ko pa nako-confirm yan, dinidiretso ko na agad yan. Naka-prepare na yan. Nakasulat na yan sa boxes nila, nakasulat na sa pouch nila yan. And then, pagpadala sa akin ng receipt, diretso na ako sa post office. Kasi, yun yung importante sa akin, no? Yung pag palitan, 'di ba? Dahil you trusted me with your money. So, ayoko na masira ako sa inyo doon. So, kailangan din yung excitement ninyo sufficient naman para maipadala ko rin sa inyo agad at matanggap agad ninyo inyong mga packages. So, yun po kayong mga nakabili ng libro, huwag kayong mahihiya. Kung may mga nabili kayong items sa akin, huwag kayong mahihiyang magtanong. Napakarami po. Araw-araw, siguro, let's say, 50 messages po meron ako, kaya minsan naghahang po talaga yung aking cellphone,
And then, syempre kasama na po dyan, busy po ako dahil nagpa-patchy po tayo. Ang patchy po natin ay napapasok po lamang natin sa mga ganitong season na hindi pa bookmaking at hindi pa, malayo pa si Chinese New Year, no? So, yun yung mga nakapila. Kailangan lang silang gawin. Kailangan nang gawin, ano? So, kung magpapa-patchy kayo ngayon, alalahanin nyo, kapag natanggap ko yung bayad ninyo, pang-apat pa kayo, no? So, yun yung ating kailangan ko yung matapos before bookmaking. Kasi ayoko po ng hindi nakapokus. Kailangan maipaliwanag ko sa inyo ng mga marami po tayong mga ang iba po talaga is nagtatanong sila talaga na very eager silang malaman yung mga yung Ma'am, anong ibig sabihin nitong mga square na ito? Anong mga numbers na ito? It's okay, you have all the right to ask me, no? Pero minsan kasi, wag na yung mga wala naman sa akin, yung mga gusto nyong malaman, parang hindi kayo kontento sa mga sagot ko sa inyo, then it's all up to you. Wala naman po tayong pilitan, sabi ko nga sa inyo. Pero never po ako na nang down ng tao. Sa akin po minsan, maintindihan nyo rin, tao po ako napapagod rin po ako. Meron din po akong problema, may masakit din akong dibdib. Pero hindi ko naman yun itinatanong sa inyo mga bagay na yun. As your soy consultant, nandito ako para sagutin yung mga responsibility ko ng trabaho ko. But then, kung hindi nasakop ng aking mga trabaho, wag nyo na pong itanong sa akin. So, parang awa nyo na po. Maging wide-minded rin po kayo, no? Maging maunawain din po kayo. Kasi, tao lang po ako. Ang mga pong consultant po, hindi Diyos, tao lang po kami, no? Hindi po kami superhero. So, yun po yung ating, gusto ko lang may parating sa ating mga kasyang-jingkay. Huwag naman kayong masyadong maramdamin, kasi may mga bad days din ako, may mga pinagdadaanan din ako, pero hindi naman kailangang sabihin ko pa sa inyo kung ano yun, Lahat tayo naghihirap sa ating trabaho. Lahat hindi pwedeng sabihin na kayo lang ang nagpapakahirap sa trabaho nyo and akala nyo is sobrang high ako. It's not. Wala pong gano'n na natin. Kahit alam nyo po, lahat ng tao may pinagdadaanan. Dahil hindi lahat ng taon ay nakapabor sa kanya. Kaya nga may kasabihan na parang ang buhay ay parang gulong, no? May kasabihan tayo na ganyan. Kaya kahit ang mayayaman ay pwedeng mabankrupt pag hindi nag-ingat. Ang mga solid na mag-asawa ay nagkakahiwalay pag pinasukan ng mga third parties, no? Yung mga walang konsyensyang mga tao. Ang mga kahit ang mga healthy athletes nababalian ng buto, nagkakaroon ng matinding sakit. Ang mga anak, 'di ba? Yung mga anak natin na pag na-impluwensyahan ng kahit gaano kabuti ang iyong anak, pag na-impluwensyahan ng mga barkada yan, na-impluwensyahan ng nobya or ng asawa or ng nobyo, diba yung mga ganon, marami tayo lahat problema. Minsan naiisip natin ang malas, diba? Yung mga, sa bawat nangyayari sa buhay natin, iniisip natin malas. Pwedeng malas, pwedeng hindi. Yan ang gusto kong sabihin sa inyo, no? Na huwag kayong mahinaan ng loob kasi ang mga bagay na nangyayari sa atin, hindi mo makikita agad ang reason kung bakit nangyari. Everything happens for a reason. Meron pong pwedeng isipin ng tao na malas, pero pwedeng hindi, 'di ba? Merong iniisip natin na ang swerte, pwedeng hindi rin. Yung mga ganun, alam nyo po 'yon, yung kagaya may ikukwento ko sa inyo sandali, kagaya narinig nyo na ba ang kwento na isang matanda, no? Na mag-ama sila na may dumating na isang kabayo sa kanila sa bahay nila. Speaking of kabayo, year of the horse tayo ngayon, So this is a good wisdom para sa atin lahat, para hindi ma-depress ang mga tao. And then, yung kabayo, sasabihin ng lahat ng mga kapitbahay nila, ang swerte-swerte naman ng mag-ama, may dumating sa kanila na kabayo. So yun ang ginagamit nilang pang mga hakot ng mga gulay-gulay o anumang mga business nila. Sabi nila sa matanda, ang swerte-swerte mo naman, tatay, nakatanggap ka ng gano'n. Sabi niya, pwedeng swerte, pwedeng hindi, 'di ba? Yung gano'n ang niya. And then,
Isang araw, nawala yung kabayo. Hindi pala. Isang araw, habang nakasakay yung anak ng matanda, nahulog sa kabayo yung kanyang anak. Ngayon, nabalian ng buto yung kanyang anak. So, sabi ng mga kapitbahay ulit, sabi ng mga tao sa palibot nila, ang malas-malas naman po ninyo dahil sa kabayo na yan, nahulog yung anak ninyo. Ang sagot na naman ng matanda sa kanila ay, pwedeng malas, pwedeng hindi. Ngayon, dumating yung pagkakataon na magkakagera yung kanilang lugar. So, lahat ng mga kabataang lalaki sa lugar nila ay kailangan maging sundalo, kailangan makipaglaban para sa bansa nila. Pero, ang natira lang doon sa matanda ay yung kanyang anak na pilay dahil napilay. So, can you see, sometimes, yung mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin maipaliwanag kung bakit nagkaganon, naging nasasabi ng mga tao na swerte. Pero hindi. Pero posibleng hindi. Meron din namang malas, pero hindi iisipin mo, posibleng hindi rin malas. So, minsan blessing in disguise, no? So, wag tayong ma-depress sa mga bawat pinagdadaanan natin sa buhay. Ngayon, ito na yung ating number 11, Siyempre, ang pinaka-importante natin, ang pag-check ng flying star, hindi lamang sa taon. Kasi pagtanggap nyo ng book, I see, nakita ko yung taon. So, dito yung pangit, dito yung maganda, dito yung ganito, no? So, we are all aware na sa mga bawat direction, sa taon na yan. Ngayon, but then, kaya tayo meron sa libro ng ating monthly para maging aware tayo kung nasaan ang monthly flying star. I'm telling you, I promise, it's really true. It's really true. Yun pong monthly flying stars natin na nasa book ninyo. Totoo po yan. Ilang taon ko na po yung talagang chine-check kasi I was thinking before na, another business na naman ito nung aking school, Pero it's not. It's really true. Yung monthly na yan is kailangan aware lang kayo. If we cannot afford to buy it all, pwede naman po, basta aware kayo, gawin niyo kasi sa book ko merong mga suggestions ng mga dapat na anong inilalagay ninyo, ano yung kulay, ano yung mga nandyan po lahat sa book set natin, po. And then of course, yung inyong mga bracelet, nagiging protection nyo po yon sa buong taon, no? Ngayon, yun yung ating kailangan yung very aware tayo. Kaya napaka-importante ng ating book guide sa bawat taon. Kasi doon natin nakikita kung nasaan ang matinding malas, kung saan nagdoble ang malas, at kung saan nakaupo ang inyong bahay. Kasi meron po yan. Pag naka-feng shui kayo, you will know kung ano ang sitting position ng inyong bahay at ang facing position ng inyong bahay, no? So, iba-iba po yan, Depende sa floor ng inyong mga, kung condos kayo or mga bahay man yan, ganun po ang sistema niyan. So, ngayon, yung ituturo ko pala sa inyo tungkol dun sa mga tamad na mga miyembro ng pamilya. Kapag po mabagal, walang willpower, parang lagi ang gawin nyo po, lagyan nyo ng wind chime ang paanan ng kanyang tulugan. Kung saan po siya natutulog, itapat ninyo doon ang kanyang wind chime at sigurado po na yan ay gaganahang maghanap ng trabaho. Yan po ay kikilos. So, yan ang ating magandang tips dyan. At saka, kapag ang anak or kapatid ninyo ay tamad, so kung meron kayong orasan sa loob ng kwarto niya, mas itataas nyo yon para under pressure siya sa oras. So, yung mas iintindihin niya, kailangan yung above, yung above kapag nakatayo ang inyong mga anak o inyong mga kapatid o inyong asawa, mga batugan, ilalagay ninyo yung inyong relo sa mas mataas na posisyon para sa para under pressure sila sa oras na napapabilis sila ng kilos, yung kumbaga nagkakaroon sila ng parang, kailangan ko na kumilos, ganyan, bibilis ang kanilang Yan ang napakagandang tip natin. At sa
sasagot ko lang sa tanong ni Miss Genevieve, no? Kasi nag-message siya sa akin na ano ang gagawin niya dahil nasa Southwest ang banyo nila. Well, hindi talaga maganda na nasa Southwest ang magkaklase tayo. Southwest din ang aking banyo. Kaya ngayon, yung mga ganong natin, marami tayong pwedeng gawing solusyon dyan. So, i-disappear ang banyo. Pwede mong ilipat si banyo. Pwede mong i-disappear ang banyo. Both, alam nyo, ang Southwest ng bahay ko sa Pilipinas at ang bahay ko sa Japan ay banyo po. So, both ko yan kasi tinayo ang bahay namin, hindi pa ako nagpupungsoy, syempre, bata pa ako. Kaya wala pang yung ganun ang Southwest, no? Pwede mong i-disappear. Ano ba yun? May lamok. Pwede mong i-disappear by putting a life size, yung kasing laki ng inyong pintuan, yung salamin, na nasa labas, hindi dapat yan sa loob. And then, yung meron kayo dapat na supposed to be na cure talaga sa loob ng inyong banyo na ilalagay dyan para i-tilt natin ang direction na hindi kayo doon. Alam nyo, actually ngayong taon, it's good na nasa banyo yung Southwest nyo because Southwest is the violent star this year, no? Has the violent star this year. So maganda sana siya dahil lagi siyang nakasara, hindi naman siya tinutulugan, 'di ba? Nagsi-CR ka lang doon. But then dahil nga affected talaga ang mga housewife, ang mga babae, ang relationship ng mag-asawa nasa Southwest. Yan yung mga pangit kapag ang banyo mo ay nasa Southwest. Ngayon, although yan nga ang nabanggit ko sa inyo na Miss Genevieve, yan yung sagot ko sa iyong sa iyong tanong. Ngayon, kung kayo ay may mga tanong, i-PM nyo sa akin para sa susunod na aking video ay masagot ko kasi masyadong overloaded na po talaga yung mga messages sa aking cellphone. Ngayon, kapag may nagtatanong sa akin na hindi naman, yung parang hindi naman siya very important talaga. So, i-scroll ko yung mas importante, mas pinaprioritize ko yung mga talagang kailangan na nila na tanong, no? So, kapag ganon, i-message nyo lang sa akin at sa susunod na video ko, promise I'll be making another video soon. So, kasi, hi sis Karen, sinasabi niya kasi sa akin, Ma'am Sheng, walang video, at saka si Miss Jai. So, lahat sila nagtatanong, walang video. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng tao may pinagdadaanan, hindi tayo Diyos, no? So, sana maintindihan ninyo. Kaya, ayan, ang ating, ang ating masasabi sa inyo ngayong lahat ng Kasyang Jingkay. Sana nagustuhan ninyo ang mga video at saka ang aking video ngayong araw na to. At saka sana naman paki-like and subscribe kung kailangan naman ninyo na mga guide ninyo everyday sa Pungsoy. Libre lang naman po yan. Kahit piso, walang mababawas sa inyo dyan. Kesa naman mag-membership kayo. So, mas tayo doon, At least, dito, libre lang. Yun lang ang hinihiling ko sa inyo. Baka pwede naman, paki-like and subscribe na lang po tayo. And share naman po sa inyong mga kaibigan. Para naman po, makadagdag ng saya man lang sa aking nalulungkot na puso ngayon. So, mga Kasyang Jingkay, maraming salamat po sa manonood sa inyo. Miss Pam, thank you din sa concern mo sa akin. Sana nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at mag-ingat po tayong lahat sa ating buhay. I love you all. See you next time. See you next video.